4 tips before ka mo gasto. First is dapat sabto nimo ang purpose sa kaning produkto or serbisyo na imuhang plano paliton. So kailangan nimo pangutan nimo sarili ba? Kailangan ba nimo ning butangan ni or gusto lang ba nimo siya? Lahi man gud ang duha. From the word kailangan is at dili ka mabuhi kung wala na siya. While naman ang gusto is pwede gyapon ka mabuhi maski na wala ng butangan na or kanang serbisyohan na. Mao na ang very clear definition sa kanang duha. The moment na masabtan na siya nimo, then you proceed to the second step, which is ang design. Kailangan ganahan kasi ang itsura. Dahil lang, gusto ka mo palit og bag. Karon mo gusto na color is color black. Pero niya adto kag department store o niya nakita lang nimo dito kay color brown. Since kailangan man nimong produkto, pero dili ka ganahan sa design, maingon kag sige na lang kay mora may naa. So paliton nimo. The next time mo ato kag department store na kay makita na po na bag na color black, mas ganahan man ka. So ang gawas ani karon na kay ginatawag na buyer's remorse. Nagmahay kasi mo produkto gipalit sa una, kay na kay nakita na nindot ta produkto karon, which is katong gusto jud mo in the first place. So what you're going to do is palito na pud nimo tong color black na bag. Kay mo may gusto nimo. So ang gawas kay duha ka bag na imong naha. Instead na isa lang imuhang kailangan, mao na iwasan nimo nang ginatawag tong buyer's remorse. When you purchase a certain item, you have to make sure na gusto nimo ang iyang itsura. Para dili na ka magmahay ngano nimo gipalit to in the first place. Ikatulo naman is what you call quality. Mas maayo kung mugasto ka mas mahal provided na kaning produkto nimong paliton kay mas quality. Compared sa mugasto kag mas barato pero dali maguba ang isa ka produkto. Now to clarify, I'm not saying na tanan barato na produkto kay bati ang quality. Naama jud uban po na barato ilang product pero nindot ang quality. That's true. Naapoy uban na mahal na product pero bati ang quality. That's also true. What I'm trying to say is find a good match na mao ni siya ang presyo, appropriately priced siya, pero at the same time ang imuhang quality sa katong product ay mas dugay siya. Na ako gipalit na sapatos sa una sa Victoria Plaza, 800 pesos. After 1 month maguba man gud siya. So, mahulog ani mo, palit na po kong another pair of shoes. Nato one time sa Aviza, Toby's, na ay sale from 2,800 pesos na sapatos na himon na siyang 1,800 pesos. Gipangutan na kung dahil sir na, bay, kung gamiton na ko ni sapatos kada adlaw, pila ka tuig bago na ako ni maguba. Ay siya, sir, kung gamiton dyan mo kada adlaw, maguba ni siya after 3 years. Sa ito, pagigamit ang math ba, 1,800 divided by 3 years, that's 600 pesos per year. Compare din mo sa katong peke na sapatos na 800 pesos per month na akong ginabayaran. So, mas mahal siya upfront, pero mas sulit siya or mas durable siya in the long term. Now, the last thing is what we call finance or affordability nimo. Ang meaning jud sa affordability, guys, is inani. Kung bayaran nimo siya og cash, naa pa ba kay sobra mabilin? Dili ingon kay bayaran nimo siya karon pag man wala na kay savings, wala na kay mabili na kwarta si mo. That is not a good example of affordability. Kaning 4 tips, guys, kailangan check ni siya tanan. Okay ang purpose, okay ang design, okay ang quality, okay ang affordability. Pag okay na siya tanan, then you can purchase that certain item. Pag naa gani isa diha na dili gani ma-check, that is a good sign na dili pa time for you to purchase that certain product or service. Para sa imuha, unsa bay lain na tips sa pwede mo mahatag para maka-budget kag taron sa imuhang kwarta? Let us know your answers in the comment section.